Kamusta na, Sagittarius? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng mystical cards para sa mga Sagittarius. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Sagittarius? Siya nga pala, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi. Ambition, na ang ibig sabihin ay ito yung pinakaunang step para sa tagumpay. Siyempre, ang next ay yung pagkilos mo. Itong sanctuary, kailangan mo ng pahinga or yung pag-iisa para maging klaro sa'yo kung ano yung mga plano mo na gagawin. Itong spaciousness naman ay connected din sa mga cards na ito na kailangan mong tanggalin yung mga bagay or naiisip na hindi naman kailangan. Mukha kasi ang ilan sa inyo merong kapaguran. Kailangan mo munang i-condition yung sarili mo. Itong aging, ibig sabihin may mga transformation na mangyayari sa buhay mo, pero bawasan mo yung kakaisip at saka yung bang panghihinayang para maprotektahan mo rin yung physical na kondisyon mo. Alamin naman natin ang angel number mo. Four, 4. Listen to what someone might be saying to you. Kung meron kang problem or desisyon na kailangan gawin, maghinay-hinay muna. 5, 5. Change and growth. Sundin mo kung ano yung makakapagpasaya sa iyo para mai-apply mo sa sarili mo yung pagbabago. Ang reading natin ngayon ay kung ano ang situation mo, ang situation ng person mo, at saka ang relationship. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito yung situation mo. Justice. Mukhang ang ilan sa inyo, ito yung hinahangad mo. Yung magkaroon ng hustisya. Or ikaw yung magbibigay ng hustisya sa kapwa na kailangan ng fair na desisyon. At itong hustisya na to, hindi lang basta dumating ito sa buhay mo. Lesson din ito na kailangan mong baunin sa present at sa future. Kung ikaw yung guilty sa sitwasyon, kailangan na ng pagbabago. Pero kung sisisihin mo yung kapwa mo sa maling desisyon o nagawa mo, doon na papasok yung karma. Pero kung ikaw yung agrabyado, ibig sabihin, nasa iyo yung hustisya, pabor sa iyo ang kapalaran. At saka kung ano yung totoo, yun yung dapat sabihin. Honesty kasi ang kailangan dito sa card mo. Kapag honesty at saka fairness ang pinairal mo, good karma ang darating sa iyo. Ang mga cards mo ay Queen of Pentacles, 5 of Pentacles, at 8 of Cups. Ano man ang gender mo sa mga cards na ito, ipinapaliwanag kung gaano ka ka-loving at saka napaka-supportive na person. Nagbago lahat kasi merong problemang dumating. Pwedeng health problem, sa money, o kaya relasyon.
Hindi ito basta-basta or agaran na desisyon, pero meron kang sitwasyon na tinalikuran or inabandona. Sa career or negosyo, sa umpisa, ang ganda ng dating or pasok sa iyo. Pero unti-unti naaapektuhan ka sa ekonomiya or sa pagbabago na nangyayari sa mundo. Pero tama yung desisyon mo na suriin muna kung happy ka pa ba sa karir mo or meron pa bang progress ang business mo. Kasi kung mag-i-stay ka sa unhappy na sitwasyon, magkakaroon ka ng mental health problem at ang ilan naman sa negosyo, mababaon ka sa utang. Ang ilan sa inyo meron kang career na gustong simulan. Ang iba naman, nagsisimula na sa bagong negosyo at inaaral mo ito. Parang back to zero yung nangyari sa iyo. Single ka man or nasa relationship, ikaw yung person na pipiliin mong makipagrelasyon sa taong financially secure. Katulad mo, gusto mo yung taong makakasama mo sa buhay ay may ambisyon at saka plano. Ang ilan nagkaroon ng problem sa relasyon dahil sa health problem ng person mo. So Willow, kahit napaka-imposible na nang nangyayari sa buhay mo, makukuha mo pa rin yung clarity or hustisya. At saka patungkol din yan sa health para sa rest at recovery. Ang ilan sa inyo, single ka man or nasa relationship, yung pagmamahal mo sa person ay nabaling sa iba. Hindi mo na kayang pigilan pa yung sarili mo kaya inabandona ang relasyon or sitwasyon. Ang ilan naman, meron kang rason kung bakit hindi mo kayang iwan yung person mo kahit na merong third party sa relasyon. Ito yung card ng person mo, Page of Cups. Kung meron mang gumugulo sa isip mo or sa damdamin mo, sabihin mo to sa person mo o kaya sa family. At ang advice ng card na ito, maging responsable sa bawat aksyon or desisyon na ginagawa. At saka sa card ng person mo ay meron siyang exciting or positive news na darating. At saka single ka man or nasa relationship, yung dating positibong aura mo napapalitan ng negatibo dahil na rin sa mga hindi magandang nangyayari sa buhay mo sa ngayon. Kaya ang ilang single, hindi ka naghahanap ng karelasyon kasi takot ka na maulit yung nakaraan, yung abandonahin ulit or i-ghost. At saka guys, sa mga nasa relationship, mahirap na din kasi ipilit yung sarili sa taong pinaparamdam sa'yo na hindi ka mahal. Nine of Pentacles, the High Priestess, at Ten of Swords. Sa cards ng person mo, marami siyang bagay na hindi nasabi sa iyo. Kasi yun naman yung desisyon niya. Yung maging tahimik lang. Alam din ng person mo yung mga pagkukulang niya or pagkakamali. Yung patawarin siya o kaya sorry na word, ang hirap siyang masabi sa iyo. Pareho kayo ng person mo na may give up na card. Pero ikaw, dalawa na yung card mo na yung pag-abandona. Sa financial, nagbe-benefit ka na sa mga pinaghirapan mo. Sa nakaraan, nahihirapan ka sa financial mo. Pero unti-unti, nagiging secure na yung dating ng financial sa iyo. Pero, wag mo itong i-detalye sa iba. At saka, nakadalawang cards ka na para sa utang. Ito yung nagiging problema
Kaya nahihirapan ka sa financial mo na balansehin ito. At saka ang ilan sa inyo meron kang tinutulungan o kaya meron kang health problem, kaya isa rin ito sa mahirap na sitwasyon mo sa financial. Ang advice ng cards ay unti-unti mong lutasin yung problema mo sa utang para hindi ka mahirapan mag-budget. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, nagkaroon ng space ang relasyon nyo. At ang advice ng card, hayaan mo muna yung person mo na makapag-isip or magkaroon ng time sa sarili niya. At saka sa relationship, hindi madalas sabihin ng person mo sa'yo na namimiss ka niya or mahal ka niya kasi hindi naman siya expressive. Ang ilan sa inyo, hindi na kayo nag-uusap ng person or pinagdududahan ang person. Nakabaliktad yung bato, fehu. At saka material pa rin ang tinutukoy ng bato na ito. Nang ibig sabihin, ang ilan sa inyo may poor financial decision o kaya nanakawan ka. Nasira din yung reputasyon mo dahil na rin sa problem sa financial. Naapektuhan din ang relasyon nyo ng person mo. Pero base sa rune, kahit nakabaliktad yung bato, temporary lang yung problem mo, kaya hinay-hinay. Ang ilan sa inyo, single ka man or nasa relationship, iniisip mo kung tapos na ba talaga kayo ng person mo. Ito yung card para sa relationship, Nine of Cups. Di ba sabi nga ng bato, ng rune, na temporary lang yung problem mo. Kasi itong card na ito ang nagsasabi na matutupad mo yung mga pangarap mo. Ito yung makakamit mo na yung tamis ng buhay, abundance, prosperity, kasalan, celebration. Sa mga single, may potential person na nakakapansin ng positibong aura mo. Magkakaroon kayo ng connection ng person na ito pero palihim. Mag-ingat ka pa rin kasi malaki yung chances na i-betray ka ng person na nagpapakita ng interest sa iyo. Ipinapaunawa ng cards na yung pinaglilihiman mo, sila pala yung dapat pagkatiwalaan. At saka sa mga nasa relationship, kaya ka iniwan ng person mo kasi hindi niya makita sa iyo yung happiness or fulfillment. Ikaw na lang bahalang tumukoy kasi connected ka sa person mo kaya may posibilidad na magkapalit kayo ng cards. The Empress, Three of Wands at The Magician. Ito yung cards para sa relationship. Sa kalusugan, nakadalawang cards ka na para sa pregnancy. Kaya kung iniiwasan mo ito, mag-ingat. Ang ilan sa inyo, hindi malakas yung resistensya mo o kaya nagka-injury ka. Pero nakatatlong cards ka na magkakaroon ka ng recovery pagkatapos ng pagkakaroon ng sakit. Sa mga single, hindi lang lover magkakaroon ka, pati mga bagong kaibigan. Sa mga single, magkakaroon ka ng maiksi at hindi seryoso na relasyon. Pwedeng habang nasa party ka, nasa bakasyon, or taga-ibang lugar yung makaka-fling mo. Ang ilan na nasa relationship, nagkaroon man kayo ng problema ng person mo, aayusin nyo ito, pag-uusapan. May pagbabagong mangyayari sa relationship nyo, marami kayong matutuklasan sa isa't isa. At saka magkakaroon na rin kayo ng time together ng person mo kasi napag-usapan nyo na kung ano yung kailangan at gusto sa relasyon.
Ang ilan sa inyo dahil nga sa inabandona ka ng person mo, hindi mo alam kung magkarelasyon pa ba kayo or hindi na, i-enjoy mo yung time mo sa sarili mo. Marami kang mareresolbahan na problem ng mag-isa, pero worth it yung mga paghihirap mo. Kung tingin mo na pabayaan mo na yung sarili mo, pero magiging kaakit-akit ka pa rin sa iba, may iba kang charm na magugustuhan ng kapwa mo. Itong Jera ay patungkol sa career o kaya negosyo na patungkol sa tagumpay. Kaya kung naghirap ka man sa nakaraan, ito na yung pagbawi. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa kasi magiging pabor ang kapalaran sa iyo in the future.